So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukoshi Pulilan branch para sa update natin. At may nakita tayo itong bagong unit ngayon na nilabas ng SYM. Ito yung SIM Naga 155. So tara, alamin natin yung presyo at yung specification nitong motorcycle na to. Walk-around na natin. Ayos na ayos yan. Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. So ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference or meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. Sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong bumili, pwede nyo kang i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo dito sa branch niya. So sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. So yun nga mga best, no, ngayong 2025, nakita natin to, ito yung bagong labas ng SYM, okay, yung SIM Naga 155. So hinahanap ko kanina kung nasaan yung kahit pangalan man lang or emblem ng SIM Naga, pero dito pala sa side na to. Okay, nagustuhan din natin dito yung forma ng headlight, sobrang aggressive ng forma nito. Tapos napaka futuristic ng datingan niya, para siyang kalaban ng Bumblebee, okay, or ni Optimus Prime. Ganun yung datingan niya. So, nakita natin dito na para siyang upgraded version ni, Jet 4X, di ba? Parang ganun, tapos pinalaki yung size. Kasi nga, yung handlebar natin dito is naka-naked handlebar, naka-fully digital tayo rito. Yung kanyang signal light nandito sa taas. Ayan, tapos yung headlight niya talaga yung agaw attention. Then, kagandahan dito, meron na tayong traction control, may ABS din ang isang to. So naka-single disc brake tayo dito sa harap. Disc brake din pala tayo rito sa likod. Ayan. So CST tires na rin yung kanyang brand. So meron din tayo rito side stand kill switch. Maganda yung kanyang panggilid dito. Napakalaki din. Tapos yung upuan natin dito ay sobrang lambot din. At maganda rin yung kanyang compartment. Napakaluwag ng kanyang compartment dito. So nga pala, mga nagtatanong, ito nga pala, yung dito sa site na to. Okay? Dito kasi nilalagay yung yung kulang kung battery ba or coolant dito. Ito yung kasi may mga nag-post kasi, tapos may mga nagko-comment bakit daw naka-expose yung makina. Okay? Pero ito yung cover niya. Kaya para sa mga nagtatanong lang naman. Okay? So, nakakilis na rin tayo rito at meron din tayo ditong bisusi, and then meron tayong utility hook dito sa harap. Yung kanyang gas tank dito, open natin. Ganyan, nandito na siya sa harap, hindi na tayo kailangan bumaba, buksan yung upuan para magpagas. Okay? Nandito na yan sa harap. Okay, so ngayon, tingnan natin, side stand natin, kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko, ang ganitong motorcycle. Ayan. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman siya. Maganda yung pagkaka-side stand niya, no? So, ayan, napansin natin dito yung kanyang grip. Malaki, mahaba. Okay, 5 to ating height. Upuan natin kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko. Parang sobrang taas na ito.
Tapos sobrang lambot nung upuan. Tingnan natin kung kaya natin ano. Sobrang tingkay tayo rito. Grabe, ang taas ng clearance na to. So, bagay na bagay to. Ay, tingnan nyo naman. Sobrang tingkayad, no? Pero sa mga 5'5", 5'4", kaya to. Ang taas kasi nung clearance nung ano niya, no? Ang taas ng ground clearance niya. Tapos kagandahan, ang luwag ng ating gulay board. Ganyan ng ano niya, no, itsura. So, kung gusto nyo ng mga pinamili natin nandyan, gamit natin nandyan. Tapos ito pala yung itsura ng ating remote. Ayan, ganda rin. Tapos yung susi, nandito rin. So, kakaiba din yung ating side pocket dito. Luwag, sobrang luwag. Yan o, mga barya, kahit mga ibang gamit, mga basic tools, pwede ito. Ayan, so tingnan natin yung shock niya. Ganyan yung shock nyo. Napakaganda nung shock. Napakaganda nung bounce. Ayan, bounce. Turning radius niya, sobrang lawak oh. Ayan, sobrang tingkay tayo rito. Ang laki kasi nung ground clearance niya. Pero ang gaan ng motor, no? Magaan yung motor, ganun yun naman. Oh, sobrang tingkay tayo rito. Pero kapag naitayo na natin, goods naman na siya. Manageable naman to. Kaso ang problema ko dito, pag sa traffic, no? Kasi ganito yung tsura natin kapag na-traffic, sobrang taas na. Siguro paliliitan ko yung gulong, kung kaya pang liitan yung gulong. Kasi yun, doon lang tayo pwede. No, doon lang tayo pwede, no? Palilitan natin yung gulong. So, ayun na nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma, yung specs? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba at para doon sa presyo niya, sulit nga rin ba? So, yun. Side stand and center stand natin. Kung magaan din ba siya, center stand. Yan. Sobrang gaan ni center stand. Ayos. So yun ang mga best, no, nakita natin dito sa may Mitsubishi Pulilan branch itong SIM Naga 155. Napaka-forma nung kanyang datingan. So tara, ikutan na natin para at least makita nyo yung kabuuan ng motorcycle na to at kung gaano siya kaganda. Let's go! So ayun na nga, pansin natin dito, meron tayong SYM dito. Ba't kaya ganito na yung mga ano ni SYM, no? Yung mga sticker nila rito meron na siyang parang balot. Alam niyo yun, parang masking tape. And then meron tayo rito signal light LED pero hindi siya hindi siya naka flexible or talagang naka-fix yung kanyang signal light dito. So parang hawig din pala to ng KRV. Hindi ko alam yung sa yung sa Kimco. Parang ganoon yung datingan niya. Yun yung nakikita kong kamukha niya. Pero iba kasi talaga yung datingan ng headlight na ito. Ayan, so wala rin siya rito na windshield. Okay, ito na yung pinaka-forma niya. At yung sa ilalim, busina yata yun nandito sa ilalim. And dito naman, sa headlight niya, ayan, high and low. Naka-LED na rin. Meron tayong daytime running light dito. Etong part na to, design lang din siya. Tapos ang ganda ng itsura. Ayan, napaka-aggressive talaga. Sporty looking yung datingan niya. So, naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung kanyang fender. May traction control na rin to. May ABS na rin tayo rito sa harap. And naka-single disc brake dito sa harap. Ito yung ABS niya. Naka-dual pad caliper. And yung kanyang tires ay 120/70/13. Ayan, kaya medyo mataas talaga yung kanyang gulong. So pwede nyong paliitan para at least doon sa mga mabababa na kagaya ko, pwede nyo paliitan pa yung gulong kahit mga 170 or 110/70. Ayan, tapos liitan din natin doon sa likod. Ayan, so CST tires na rin yung kanyang brand. Maganda rin yung tires na to. Okay, at yung ating mags, ayan, yun ang itsura niya. So para sa presyo na 119, sobrang sulit na nito. Ayan, so dito naman sa side meron tayo rito na gulay board, maluwag. And then meron nga rin pala tayong extension ng paa dito. So napaka-relaxing nung kanyang position. Okay, so ito naman, dito yung ating coolant. So naka-expose yung kanyang makina kasi nga dito pa yata nilalagay yung kanilang, may ina-activate pa dito eh. Ayan, may mga nilalagay pa rito katulad nitong mga wire na nandito naka-expose.
Yan, bago nila isara yan. Para at least kapag pinull out, hindi na tanggal baklas, di ba? So, ganyan itsura niya. So, dito naman sa kanyang panel gauge, kita nyo naman yan, di ba? Naka-upright position tayo rito sa kanyang handlebar. Panel gauge natin dito is naka-digital na rin. So, hindi natin masyado makita. Pero meron siyang pindutan dito. May SYM dun sa taas. So, naked handlebar. Magandang paint job. Mga switches natin dito, premium yung datingan. Dito sa lever natin dito, malapad tsaka makapal. And then, yan, sobrang smooth lang din. So, meron tayong kill switch. Ito ay naka-automatic on na nga pala kapag nag-start ng engine. So, meron tayo rito ang electric starter. So, yung grip niya, sobrang kapit din. Tsaka ang ganda ng design, no? Yan, throttle niya, sobrang babaw ng throttle. Bar end niya metal. Sa side naman meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. Ayan. So napaka smooth lang din ng kanyang rear brake. So dito naman sa ating ignition meron tayong keyless. Ayan, pero may disusi din yan. So nauuso talaga dito ngayon, ngayong 2025, nauso yung keyless na may susi. Yan, para in case na maubusan tayo ng battery tuloy. Tama, ng battery ng remote is makakauwi pa rin tayo gamit yung secret key natin. Ayan. Tapos nakalagay dito, meron tayong USB charging port. Yan, dalawa naman pala to. Yung Type C and then yung Type A yata, kung tawagin tong USB na to. So, ano lang dito, nakalagay lang, do not use USB pag umuulan. Ayan, so para at least safety din nung ating USB charging port. Ito naman yung ating utility hook. Ayan, ating gas tank. And then yung ating remote. Ito yung itsura. Ganda rin ng remote natin dito. Tingnan nyo naman to. Pwede tayo maglagay dito ng bottled water or yung kape natin dito habang bumabiyahe. May nakalagay kasi dito na nakalagay dyan, no? Ayan, no? Diba? Pwede tayo maglagay ng cup natin dito habang bumabiyahe. Ayan. Pero maluwag siya sa unahan. Okay. So sa upuan, sobrang lambot din ang upuan natin dito. Ayan, makapal din yung foam, sobrang kapal, sobrang luwag din ng ating OBR dito. And then yung ating compartment. Ayan, ito yung cover nga pala dun sa harap. Ayan, ganito yun. Ganyan yan. So sobrang luwag ng ating compartment. Ayan. So ito naman yung ating utility hook, pero helmet hook tawag ko rito. Ayan, dalawa naman yan. So ito yung upuan. Okay. Ito naman yung ating grab bar. Ganyan ang itsura. So solid naman yan. So kung gusto niyo maglagay pa ng additional top box, pwede dito, no? May space pa rito. Ganda pa ng lagyan ng top box na ito. So footpegs naman para sa kanyang angkas, pinupush. Ayan, hinihila ko kanina, hindi ko mahila eh. Pero ganyan itsura niya. Okay, ganyan. Hindi na siya basta-basta lalabas or pupush nyo siya. And then, yan, meron siyang function na hindi mo talaga basta-basta, no? Ilalabas. So, meron tayo ritong radiator. Ganda rin ng cover dito. Sa ilalim, ayun yung shock natin, no? Okay, nakahiga naman siya. Adjustable din. Tapos, ang linis lang nung itsura dito. Basta talaga pag kay SYM, mga napakalinis nung ilalim. So parang talagang madali siyang linisin kapag kailangan linisin. Ayan. So ito naman yung itsura ng ating tambucho. So may cover to na plastic naman to. Ayan, ito naman yung tambucho natin. Ito cover din to. Ayan. So tire hugger niya, tingnan nyo naman, no? Mula dito, tire hugger natin hanggang dito. So yung ating tire size ay anong size dito? 130/70 by 13. Ayan. So eto naman, naka single disc brake, naka ilang to? Naka single pot caliper tayo. Ayan. So dito naman meron tayong plate light, reflector, lagayan ng plate, yung signal light natin nandito sa baba. Ito naman yung ating tail light. Ayan, napaka-forma ng tail light natin dito. So sa panggilid, ganda rin, bulky din siyang tingnan. Tingnan niyo naman ang itsura na ito. Napakaangas ng datingan niya. O, di ba? Para tayo may carbon fiber finish dito, may SYM.
May side stand kill switch tayo rito. So, ayan. Yan yung itsura ng SIM Naga 155 ng SYM. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo. Okay? So, ayos na ayos yan. So, yun mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Ha? Gotta be more patient, find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's something that I miss. Maybe I should do this, I always loved music. Maybe I could find a way to make these dreams lucid. I really wanna try, cause I might have a chance before I die to see the world with a soulmate by my side. Yeah, that would be the life, not a fucking 9 to 5. I wanna feel alive.